Alright! Good day everyone! Ako po si Sir Ivan at welcome back dito sa ating YouTube channel. At syempre, before tayo mag-start, pasalamatan muna natin ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas at ang mga kababayan natin na nandun sa ibang bansa, mga OFW, na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa. Thank you so much. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin at ang mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, I am sure na nakita niyo na po yung sumabog na balita kanina mga kabayan na nahuli na, inaresto na ng Timor-Leste authorities at ng immigration officer itong si Arnie Tevez mga kabayan. Sumabog ang balita. Lalong-lalo na, tumambling ho itong mga dides mga kabayan. Sumabog so tumambling sila. Ang dami kasi mga paninira. Nakita kasi nila na doon po sa video mga kabayan na di ba ito pong si Arnie hinuli na ng taga Timor-Leste. So sabi ng mga kabayan na saan na daw yung hustisya dito kay Tevez. Bakit daw nagkakaganyan yung paghuli kay Tevez mga kabayan? Kasi nga 'di ba wala tayong nakita na merong inirepresenta yung taga Timor-Leste authorities na warrant of arrest mga kabayan. So sinabi kaagad ng mga DDS wala na daw hustisya. Bangag na rin daw yung presidente ng Timor-Leste mga kabayan. Bangag na rin yung presidente ng Timor-Leste. Isusumbong ka kayo mga DDS sa presidente ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta. Isusumbong natin. Magunggong talaga Tingnan niyo mga kabayan na kapag hindi kasi papabor sa kanila tatawagin nila na wala ng hustisya, na saan na daw yung hustisya mga kabayan, bangag na rin daw yung presidente. Ganyan naman kasi ang mga black propaganda. At saka alam niyo mga kabayan itatanong natin dito sa mga DDS, sino ang weak leader ngayon? Diba DDS? Sino ang weak leader ngayon? So pinapatunayan lang po dito ng bansa natin na meron pong tamang hustisya sa ating bansa mga kabayan. At yan po sa pamumuno sa ilalim po ng ating presidenteng BBM na kapag ikaw po ay nagkasala, dapat talaga tiyak ikaw po ay mananagot. Okay? So, mga kabayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung actual na pagdakip doon kay Arnie Tevez. And after that, i-educate natin itong mga DDS kasi hindi nila naintindihan mga kabayan kung bakit naaresto bigla itong si Arnie Tevez. For more details, let's watch this. Okay, so yun actual po na paghuli dito kay Tevez. Saka merong babae mga kabayan, tapos sabi niya, Lord. Baka siguro, di Lord. Baka siguro di Lord mga kabayan. Tama ba yun? Ngayon marunong na silang tumawag ng Lord mga kabayan. Pero ang kalang poon, talagang binabastos nila ang ating Panginoong si Jesucristo mga kabayan. Binabastos talaga Tapos ngayon marunong silang tumawag na Lord. Pati nga si Digong, Lord na, marunong nang tumawag ng Lord mga kabayan. Baka di Lord ang tinatawag nila. Diba? So nga mga DDS, makinig. Before ka mag-judge doon sa authority ng Timor-Leste at saka ng mga immigration officers kung bakit dinakip itong si Arnie Tevez. Unang-una, alam nyo ba na pinalayas na ng Timor-Leste itong si Arnie Tevez? Pinalayas na ho yan. Kasi nga narealize po dito ng presidente ng Timor-Leste na nagbibigay lang dito ng sakit ng ulo itong si Arnie Tevez mga kabayan. Kasi kung maalala natin, that is 2 months ago, di ba nag-decide na po yung Timor-Leste na mga kabayan, inaprubahan po yung request ng DOJ tungkol dito sa extradition request dito kay Arnie Tevez mga kabayan. Di ba gin-grant yan ng una ng Timor-Leste? Kalaunan, ni-reverse nila ang desisyon dito kay Arnie Tevez. Ibig sabihin, gin-block. Hindi pinayagan ang ating otoridad ng Pilipinas na i-extradite na itong si Tevez mga kabayan. Di ba in-stop muna, ni-reverse nila ang kanilang desisyon? Bakit? Kasi kung malalahon natin, di ba nung na-release na po ng desisyon, yung taga Timor-Leste ng extradition request,
di ba nag-file po ng TRO ba ang tawag niyan doon, if I'm not mistaken, di ba yung i-stop mo na, i-restrain order mo na yung request ng Pilipinas doon sa Timor-Leste. Yan po ay sa pangunguna ni Atty. Topacio. Sino bang nakaalala niya makabayan? Di ba nag-file po agad itong si Topacio, and after that, na-reverse po yung yung request ng Pilipinas na extradite na itong si Arnie Tevez. So ngayon, nung nakita yan, at saka nung nag-design na po yung Timor-Leste mga DDS, merong sinabi ho si DOJ Secretary Remulla. Anong sinabi niya, Sir Ivan? Not just Remulla, pati po yung DFA makabayan. Kasi nga, ang Timor-Leste, sila po ay nag-file ng membership dito sa ASEAN. Nung time na yon, nag-request po sila ng application dito sa ASEAN para maging members lang makabayan nung time na yon. So ang sinabi po dito ni Secretary Remulla makabayan, base ho dito sa balita, sabihin mo natin, ibabalita mo natin, refusal to extradite Tevez may hinder Timor-Leste's ASEAN bid, sabi po ng DOJ. So, according sa balita, the refusal to expedite former Negros Oriental 3rd District Arnolfo Tevez will not be pleasant for Timor-Leste who is applying to be a member of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. So, i-forward natin, sabi niya, it's not going to be pleasant for Timor-Leste because they are applying to be in the ASEAN and we are one of the founding fathers of the ASEAN. Kasi alam mo na natin makabayan, kapag ikaw po ay mag-apply po ng ASEAN membership, siyempre meron ho yung mga kriteria na dapat mong i-comply. At saka ang dapat dito makabayan, meron po ikang backup o suporta galing po sa isang membro na ho ng ASEAN makabayan. And that is Pilipinas. Diba? Kailangan ho nila ng suporta. Kailangan ho nila ng backup. Galing po sa isang membro na ho, current member po ng ASEAN. At yun po ang Pilipinas makabayan. Kasi nga ang Timor-Leste at yung Pilipinas, maganda ho ang ating relasyon. Dahil lang po dito kay Arnie Tevez, magkakaroon kasi ito ng bad taste makabayan. Magkakaroon kasi dito ng gap between po sa Pilipinas at saka yung Timor-Leste. Kaya yan po ay na-realize ng presidente ng Timor-Leste. So after that makabayan, nung nagkaroon na po nito ng pag-uusap ang Timor-Leste President na si Horta at saka si PBM, kasi yan po ay nagkaroon ng tensyon. And after that, maganda po ang kanilang pag-uusap makabayan. Makinig DDS. So after that, May 26. After tensions, Philippines reaffirm support for Timor-Leste's ASEAN bid. Oh, yan na po. Yan na po ang parang in return makabayan na inaprubahan na ng taga Timor-Leste yung request ng DOJ or ng otoridad po ng Pilipinas tungkol dito kay Arnie Tevez. So, nagbigay na po ng suporta, nag-reassure na po, reaffirm ang Pilipinas, si PBM, na susuportahan niya yung Timor-Leste na magiging member ng ASEAN, mga DDS. So, di ba? Yan po ang nangyari. So, hindi po illegal, hindi po kidnapping ang ginawa ng authority ng Timor-Leste at saka ng immigration officer doon sa pagdakip o pag-aresto kay Arnie Tevez. Kasi yan, di ba, ang kanilang pinapakalat makabayan? Yan ang pala pinapakalat na illegal daw yun. Illegal daw, kidnapping daw makabayan, lalo na doon po sa sinabi po ng anak po ni Tevez makabayan. Kasi ang unang naglabas po ng statement na kidnapping daw yung nangyari, yung anak kasi ni Arnie Tevez. So before magpatuloy po sa ating reaction makabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung video ni Arnie Tevez or ni Axel Tevez. Greetings everyone. I'm making this video to inform everyone that my father, Arnie Tevez, has been kidnapped earlier today at around 8 p.m. Timor-Leste time. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally
by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. He is asking me to inform everybody about the situation, and he is calling out, we, the family, including my father, is calling out to UN Human Rights, and I personally am calling to every department all over the world. Please help us. My father already won the case against the extradition, and then they filed a motion for reconsideration for the previous decision made by the Timorese court. And then again, the Timorese court ruled in favor of my father. So supposed to be, he should be in Timor, living peacefully and safely. But we were shocked to see that just last night, he was illegally kidnapped and is now illegally detained, together with his lawyers. They were a little harmed in the process, including the lawyer. And I will be posting, as per his request, I will be posting a video of him and a video of the incident when they illegally kidnapped and picked him up. I think, we believe that they are doing the same thing as what they did to Tatay Digong, the former president of the Philippines, where they will just detain the person illegally and fly him out wherever they want, and then just settle everything after. But we do not approve of this, and we do not want my father to be flown out of Timor-Leste, because he has already won in the court that he can stay in Timor-Leste and he cannot be extradited. Please, again, to any departments all over the world, please send help as soon as you can, because we believe he will be flown out first thing in the morning today. The lawyers have already reminded them that it is illegal detention and all the other technicalities, but again, they just insisted and said, just file cases after. So please, I am begging you, whoever can help us in this, please help us. Please send help. He is right now inside the immigration building in Timor-Leste, surrounded by immigration police and lots of Timorese police. Please help us. Thank you. Okay, dyan lang mga kababayan. Nanawagan siya kasi nga post niya doon sa kanyang Facebook account mga kababayan, nanawagan siya sa kanyang mga followers na mga didis na mga tanga na ikalat daw ang kanyang video. Ipakalat ito hanggang ito ay makaabot daw sa mainstream media mga kababayan. Hanggang makaabot sa mainstream media, hindi pa nga siya nakapagsalita mga kababayan, dinakip pa nga ang kanyang tatay doon sa Timor-Leste, nakaabot na ho yan sa mainstream media. Hindi mo na kailangan po na humingi ng tulong sa mga didis na mga tanga na ipaabot ito sa mainstream media at saka sa mga kinauukulan na mga kababayan. Nanawagan pa ka siya, di ba, ng human rights. Human rights ba? May awa ba itong si Arnie Tevez doon sa kanyang ginawang mga krimen doon sa kanyang lugar mga kababayan? Kasi nga di ba alam mo natin, si Tevez, siya po ay suspect. Well, suspect pa lang ho. Pero bakit siya nagtatago mga kababayan kung hindi siya guilty? 'Di ba? Suspect itong si Tevez doon sa pagkamatay at saka doon po sa pagratrat doon sa ni Congressman Digamo Makabayan. 'Di ba? Naalala ba natin 'yan? Talagang grabe yung nangyari doon sa Negros, 'di ba? At saka palaging in front, palagi pong sikat itong name po ni Arnie Tevez sa iba rin po mga crime na relatives Makabayan. Sikat na sikat po ang pangalan ni Tevez. At saka itinuro itong si Tevez base ho sa mga ebidensya. Axel. Sagutin natin to si Axel Makabayan. Well, unang-una bro, naintindihan kita. Natutulungan mo na protektahan ang iyong tatay at saka masiguro mo na safe ang iyong tatay. Normal ho yan bilang isang anak. Pero nang dahil na tinawag mo na illegal plus kidnapping ang ginawa doon sa pag-aresto kay Tevez Makabayan, yan po hindi maganda. Yan po'y napakalaking kasinungalingan. At yan po'y napakalaking black propaganda. Hindi yun illegal. Legal ho yun. Tumulong ho doon yung Timor-Leste or Timor Authority para maintindihan mo. Saka tingnan mga kabayan, no? Tingnan nyo na meron pala silang mga intel na sabi kasi ni Axel na alam na nila na meron na palang airplane naghihintay dito kay Arnie Tevez Makabayan. At saka yung mga hakbang na ginawa po ng authority ng Timor-Leste, alam na alam nila. Ang ibig sabihin, may intel itong sila si Arnie Tevez Makabayan. Pero syempre, iniba naman kasi yan na mga DDS na mga tanga. Iniiba Makabayan kasi ginmerge nila yung nangyaring issue ni Digong dito kay Arnie Tevez. Illegal daw. Ibig sabihin Makabayan, hindi weak leader si PBM. Diba, DDS, hindi weak leader si PBM. Una,
meron siyang naipakulong na mga high profile. For example, una itong si Kibuloy, second si Digong, ngayon si Arnie Tevez. Sino ang next? Roque. Hey, 'di ba Roque? Siya ang next, makabayan. Tingnan nyo ang live ngayon ni Roque. Di ba nag-iiyak? Sabi niya illegal daw. Wala na daw hustisya ang Pilipinas, makabayan. Bakit naman Pilipinas? Nandun po si Tevez sa Timor-Leste, makabayan. Bakit nyo naman dinadama dito yung Pilipinas? Nag-request lang naman ho ng extradite ang DOJ doon sa Timor-Leste. So it's up to the Timor-Leste Authority kung ano ka ng desisyon. So ang desisyon ngayon ng Timor-Leste, ipapadakip na itong si Arnie Tevez. So ang dapat itirahin nyo, Roque, Timor-Leste, hindi Pilipinas. 'Di ba? Gunggong talaga eh. Katulad doon sa nangyari kay Digong, inaatake nila si PBBM, ang dapat atakihin nila si Trillanes at saka yung ICC plus Interpol. Dapat ganon, hindi si PBBM, yung mga buboy. 'Di ba? Sino ang weak leader? So, ngayon mga kababayan ko, na-interview po si Mayor Janice Digamo at saka siya po ay very, very excited mga kababayan. Ito ang ating balita. So after so many di ba, ilang na ho ba? Matagal na, di ba? Since the death of your husband, how would you call this day if ever na talagang totoo yung balita? Kasi mismo na yung anak yung nag-post sa kanyang social media account. Oo. Talaga pong nararapat lang po. Oo. Nararapat lang na iuwi siya, harapin niya. He have been claiming he has nothing to do with the murders. So there's nothing wrong with coming home and facing justice. Kasi di ba dapat po, pag gusto nating i-clear yung name natin, dapat nagmamadali tayo na gawin ito. Kaya sa tingin ko, nararapat lang po na iuwi talaga siya dito. Talagang tama po yung no one has to be above the law po. Hindi yung komot, mayaman ka, may pera ka, may connection ka. I have sensed it when his son was talking about him being able to, Arnie being able to monitor na an hour before his actual arrest. Sabi nung anak niya, na-monitor na nila na may darating. Meaning to say, gumagana rin yung pera nila kahit doon sa Timor-Leste. Nakita mo yung bahay na tinitirhan niya? That should not be the place where he should be. Dapat nasa dungeon siya eh. Dapat pinapanagutan niya yung kasalanan ginawa niya. He has to have the balls to come home and face justice. Kasi ang dami niyang inagrabyado dito sa amin. Alam mo ba, lahat ng tumatawag sa akin ngayon, they were asking me, Mayor, is this what we have been waiting for? Sabi ko, this is what we have been praying for all along. Pero hindi tayo dapat bumitiw doon sa pag-pray na talagang ito sana yung beginning ng justice na hinihingi natin kay Lord for our loved ones. Okay, siya siyempre, hindi yung tumitigil dyan, di ba? Pagdating niya rin sa Pilipinas, talagang you will still push for yung mga cases to be filed against him, di ba? I'm sure you are closely coordinating with DOJ. Napansin ko lang, ang reading lang namin kasi after na bumalik ang presidente, member pala ng ang East Timor ng ASEAN, so galing siya sa ASEAN Summit. So siguro parang na-accelerate din, so there was really probably a request from higher ups na parang to activate itong arrest para ho dito kay Congressman Tevez. Sana po ganun talaga ang nangyari because a responsible government naman po has to push for what is right for and on behalf of its people. Sana talaga yun rin yung ginawa ng ating Pangulo at ng nag-participate, ng ating government na nag-participate doon sa ASEAN. Kaya tingin ko po, sana ito na po talaga yun. Grateful po ako dahil yun namang mga cases na ongoing, buwan-buwan nagkakaroon talaga ng hearing. And in fact, I am done with my part as witness, but I was also advised na the moment Arnie is being returned to the country, talagang babalik kami sa witness stand to testify again against him. So yan yung pinaka nilulook forward namin na mangyari. Mayor, if ever na eventually makapauwi siya dito sa Pilipinas with this recent development, mag-aalat ba kayo ng time para harapin siya, para kausapin? Sa court kami magkikita po. Palagutan niya yung ginawa po niya. Excited po ako dito kasi nafe-feel ko many will come out.
this isn't just about the governor's death, Ruel's death. Ah. This is about others who will come out in the open. Ang ano lang talaga ng iba, ma'am, gusto namin munang makita nasa jail sila. Mhm. The brothers, both the brothers. So kung maiuwi siya sa Pilipinas at nakakulong siya dito, umaasa po pala kayo na may yung mga nakausap din yun na mas magkakaroon sila ng lakas loob na humarap at magbigay pa ng mga Mabobolster, testimonya. no? Oo. Yes po. I'm hoping for that because if you can still remember when my husband was alive, many times, siguro 2 times, we requested for a Senate inquiry. Pwede niyong kausapin about that si Senator Cynthia Villar because I personally asked her to assist me in making that request. Pwede niyo rin pong tanungin si Senator Bongo because there was even a meeting that was held at Silliman University para sa peace and order meeting involving all of us na mga nagre-request sana ng Senate hearing. But the hearing itself was only granted when my husband was already murdered. Kaya nasayangan kami doon. Yun talaga sana yung pinaglalaban namin na marinig kami at that time. Pero wala na tayong pwedeng gawin doon. Yun na lang talagang paniningil natin ng hustisya Tama. dahil yun po yung nararapat. Okay. Ayun. Sige ho, hindi ho namin... Okay, so mga kababayan ko, i-expect na ho natin na itong mga DDS mag-ingay na naman yan. Lalong-lalo na yung mga DDS na mga rallyista mga kababayan. Magsisiga naman yan dahil po dito kay Tebes. Ibagsak! BBM resign! Ganyan ho ang kanilang gagawin. Sigurado tayo dyan mga kababayan. At saka merong update no, ngayon ko lang alam na member na pala ng ASEAN ang Timor-Leste mga kababayan. Ganun po kabilis. According po doon sa announcer, sa nag-interview po doon kay Mayor Digamo Makabayan, member na pala ng ASEAN ang Timor-Leste. So ganun po kabilis Makabayan na extradite ang kanilang membership. Dahil po yan sa bansang Pilipinas. Dahil po yan kay PBBM Makabayan. O, di ba? So, pag-usapan natin Makabayan, itong plano ng mga DDS, kasi nga, di ba, nakita na ho nila na meron na pong spokesperson. First time po, nagkaroon ng spokesperson yung Kamara. Ang kinuha nila si Attorney Princess Abante. So, nung nakita nila na si Princess Abante, yung spokesperson ng Kamara Makabayan, naghanap sila kung sino ang ibabangga nila dito kay Princess Abante at saka kay Attorney Claire Makabayan. So, doon ko yan nakita. Doon ko yan nakita sa post ni Kokolokoy. So, sabi dito, hirap tapatan ng mga spokespersons. Bongbong Claire Castro daw. Kay Martin Princess Abante. Ang naiisip ko lang na kayang makipagsabayan sa galing ng dalawa, naghanap sila Makabayan. And until how many hours ago, according po ni Kukulukoy, alam ko na kung sino ang pwedeng tumapat kay Claire at Princess ng pagalingan sa sagutan. Inday, sabi niya, nag-request siya doon kay Sara Duterte, kunin mo na at baka maunahan ka pa sa nag-iisang Mamalini. O di ba may plano silang kukunin si Attorney Leni Robredo Makabayan na magiging spokesperson in behalf of the Duterte. Agree ba tayo mga Pinklawan? Di ba? Okay lang ba sa inyo na kukunin po ng mga DDS itong si Attorney Leni Robredo? Di ba? Ang pangit pakinggan eh. Kasi alam mo natin kung gaano ka-traidor itong mga DDS. Dapat hindi kayo pumayag at huwag kayong pumayag na kukunin bilang spokesperson ni Sara Duterte at ng mga Duterte itong si Attorney Leni Robredo. Kasi papangit talaga ang imahe ni Ma'am Leni. Correct if I'm wrong? Diba? Tsaka traidor ho ang mga DDS. Magbantay-bantay ho kayo. At huwag kayong papasok sa bitag na mga DDS. Kukunin nila si Atty. Leni Robredo, di ba? Nasaan na ba ang spokesperson Makabayan na si Sal Panelo, yung pong si Limbao, yung po sila si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, di ba? Ang daming pwedeng kunin. Bakit si Atty. Leni Robredo ang kalang naisip Makabayan? Kasi gusto ko nilang kukunin. Gusto nilang kunin po ang suporta ng mga Pinklawan. Gusto nilang kunin ang suporta ng mga Dilawan Makabayan. O, di ba? Meron silang pinaplano. Naghahanda na sila sa darating na 2028 election Makabayan. Okay? So anyways, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ang survey company na madalas gumagawa nga ng mga survey, parang okay lang eh, before and during election, parang ganon. Pero after election, at tuloy pa rin ang mga survey. At
kanilang patuloy din na inihahayag sa publiko na ang ating Pangulo ay bumababa yung trust at approval rating. Kailangan pa ba yun? Ang mga survey company ba ay hindi na bahagi o baka bahagi na sila o parte na sila ng mga nagpapabagsak or merong sariling agenda ng mga politiko? Kasi ngayon po may bago na naman survey na pinapalabas nila na mas mataas daw ang survey sa kampo ng mga Duterte kaysa kay Pangulong Marcos. Alam nyo kasi, kahit anong gawin nyo sa survey, hindi po mawawala si Pangulong Marcos hanggang 2028. Kasi ang sinumpaan na tungkulin ni Pangulong Marcos ay hanggang 2028, June 30. So kahit pa araw-araw kayo mag-survey, pinagdududahan na nga kung ang resulta nito ay totoo ba? Sino ba ang sinurvey nyo? At para saan ba ang survey? Kasi tapos na po ang eleksyon, nagsusurvey pa eh. At ngayon ang pinapalabas mas taas daw ang rating ng mga Duterte kaysa kasalukuyang gobyerno. Ano ngayon? Wala naman sa kapangyarihan sila. Bakit yung bang survey ang pagbabasihan para magpatakbo ng gobyerno? Ba hindi. Ang saligang batas ang masusunod. Kung sino ang may mandate, sino ang elected president, sino ang nanumpa bilang Pangulo ng Bansa sa loob ng 6 na taon mula noong 2022, iyon ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi yung number 1 sa survey, hindi yung mga politikong kinakampihan nito mga survey company. Yun po yung aking opinion dyan sa issue niya. Nagiging propaganda na o parte na ba kayo ng mga panggugulo sa ating bayan? Kinukondisyon nyo ang kaisipan ng tao na yung nakakulong na Duterte at yung Vice President subject for impeachment trial, subject for trial sa betrayal of public trust. Yan ang pinangangalandakan nyo na gusto ng taong bayan? Gusto ba ng taong bayan? Yung Duterte na merong mabigat na kaso sa crime against humanity, paglabag sa karapatang pantao, na on record nasa 20 hanggang 30,000 ang mga taong nawalang buhay noong panahon ng kanilang gobyerno. At itong pangalawang Pangulo na si Sara na inimpeach na sa Kongreso, magtatrial na nga next week. Yan ang gusto nyo? Anong kinabukasan ng ating bansa? Anong klase naman Pilipino tayo? Na yung may mga problema sa bayan, yun ang pinapalabas nyo na merong suporta. At yung Pangulong ginagawa ang lahat para sa ating bayan, patuloy nyo sinisiraan. Kasi yung pag-survey at pinapalabas yung mahina ang ating Pangulo, yan ay bahagi ng propaganda. Bahagi ng maaaring paninira dahil hindi naman po ma-justify sino ba ang inyong tinanong at sino ba yung inyong sinurvey. Di ba? Alam na ninyo kung sino gumagawa ng ganyan. Nakakaduda ang inyong mga galawan sa aking opinion. Okay? Ayan, ini-comment reaction, ano po yung masasabi diyan? Pangalawa ba, nanggigigil po si Senador Bong Revilla. Kawawa rin naman ito dahil incumbent senador ay natalo. Pero ang kanyang nakikita dahil daw sa fake news. Meron daw mga nag-fake news at siya'y siniraan kasi siya'y natalo bilang senador. At meron siyang warning na kanyang papanagutin ang mga nanira daw sa kanya dahil kung bakit siya natalo noong nakaraang eleksyon. Ano po ang inyong masasabi diyan? Karapatan niya mag-file ng kaso kung sino kakasuhan, pero dahil political issue ito, tingnan natin kung anong kahinat niyan. Cyber libel daw yung pwedeng i-file na kaso ayon kay Atty. Porto ng kanyang abogado. Sunod na pag-usapan natin, eto, naku ba? Matindi ha? Totoo ba ito? Inamin na po ni Justice Secretary Boyeng Rimulya na nakatanggap siya ng report. Meron daw nagsabi sa kanya na posibleng 2 hanggang 3 ang passport ni Harry Roque. Attorney Harry Roque, totoo ba ito? Kasi kung totoo itong higit sa isa ang passport mo, abay abogado ka, bawal yan. Kasi ang isang tao, isa lang ang passport eh. Kung Pilipino ka, isa lang passport, Philippine passport ka. Kung ikaw naman ay dayuhan, ba sandali. Ibig sabihin, kung ikaw ay mayroong passport ng ibang bansa, aba hindi ka na Pilipino. At kung 2 ang passport mo, aba pek yung isa. Sandali, delikado yan. Attorney, abogado ka. Paalaala lang, pag napatunayan ng DOJ at ng Department of Foreign Affairs na gumagamit ka ng multiple passport, additional problem yan. Panibagong kaso yan. Panibagong problema yan.
Total, ikaw Harry Roque, araw-araw, ang titindi ng mga sinasabi mo laban sa gobyerno. Wala kang respeto kay Pangulong Marcos at Pilipinlo natin dahil yung mga kaso binabaliwala mo. Ayaw mong harapin dito sa Pilipinas. Ngayon, kung totoo na ikaw ay maraming passport, ako, nakakahiya na, problema yan. Abogado, tapos ganon. So, tinatanong lang, totoo ba? Ang sinasabi ni Remulla na merong higit sa isang passport, 2 hanggang 3 raw ang pasaporte mo. Kaya pala nakakapag-travel ka kung saan-saan. Dahil halos pinuntahan mo na lahat eh. Middle East, ASEAN, Amerika, Canada, ngayon nasa Europe ka, di ba? So, matindi. Kasi ito po yung issue pa rin na siya ay merong warrant of arrest kaya pinag-uusapan. Si Harry Roque kung walang kaso at walang warrant of arrest, hindi naman kailangan pag-usapan yung taong yan eh. Sa totoo lang. Dahil siya ang maraming sinasabi kung ano laban sa gobyerno, kaya siya nagiging topic. Kasi marami siyang batikos na below the belt, marami siyang mga batikos na fake news laban sa ating gobyerno. At nang siya kasuhan ngayon, lalong uminit ang usapin sa kanya. Dahil siya isang abogado, nagpapakilalang international lawyer, dapat rumirespeto sa ating mga batas. Pero yung kanyang galaw ay parang hindi. Kaya siya pinag-usapan. Pero inuulit ko, kung ito si Harry Roque ay nananahimik at wala itong kaso, hindi kailangan pag-usapan. Kaya ito pinag-uusapan kasi nasa kanya rin. Sabi nga ni Panelo, ikaw din ang dahilan. Iba-iba ang sinasabi mo at sa iyo rin ang galing ang mga dahilan kung bakit ka kinasuhan at bakit ka ngayon pinaghahanap ng batas. Magiging wanted na yan. Kapag ka kasi nag-issue ng warrant ang korte at hindi sumuko at hindi nahuli, yan po itinuturing na wanted or nagtatago. At yan ho nagtatago siya sa Europe. Tinataguan niya ang Pilipinas. Hindi siya umuwi dahil meron daw siyang application ng asylum doon. So, tingnan natin. Yan po yung mga isyong pinag-uusapan natin na medyo kakaiba. Bong Revilla, Harry Roque, at saka itong survey na ating tinalakay na. Ano yung masasabi diyan? Mga lehitimong isyu na pinag-uusapan, mga isyong pambayan, especially itong survey na ito, kailangan ba ito? Kasi kanilang inihahayag sa lahat ng social media at traditional media itong resulta ng survey na kailang pinapalabas, mas malakas ang mga Duterte kaysa sa Marcos. Ay sabi ko nga, ano man ang laman ng survey, ang Pangulong Marcos ang presidente hanggang 2028. Hindi Duterte. Si Duterte ay nakakulong at yung isang Duterte ay isasalang sa impeachment trial, betrayal of public trust ang issue dyan o pinag-uusapan dyan. Okay, so update tungkol doon sa passport ni Harry Roque makaabayan. Kasi kagabi, nung after po na narinig niya yung statement ni DOJ Secretary Remulla, nagbalabas ng picture itong si Harry Roque na ang kanyang passport merong puncher makaabayan. Binutas na. Ang ibig sabihin, according sa kanya, na-cancel na daw. Na-cancel na ang kanyang lumang passport kasi daw, according kay Roque, puno na ang kanyang passport makakabayan. Kaya binutas na ng taga-immigration, kansilado. Kaya siya po ay nag-apply ng bagong passport makakabayan. Kaya marami siyang sinabi doon na huwag kayong maniwala doon kasi nagsinungaling daw yung Marcos admin para daw siya iipitin makakabayan. Ang dami pa namang naniwala na mga tanga, na mga didis makakabayan dito kay Harry Roque. So ngayon, ang tanong natin doon kay Roque, bakit ayaw niyang ipakita yung isang passport makakabayan? Ang kanyang diplomatic passport na isa, 'di ba? Kasi according po kay Secretary Remulla, meron siyang 2 o 3 passport, iba-iba kasi yung pangalan. So para ma-prove ni Harry Roque na yung isang passport niya, iba yung pangalan, ipakita niya makakabayan. Diba, dapat ipakita niya ang kanyang mga passport kasi nandun ho yan sa record ng DFA, ng immigration na meron siyang 2 o 3 passport. So ipakita niya makakabayan kung bakit meron siyang mga passport. Parang trap yun Trap yun, Roque. Diba? Nasing lang si Roque. So dapat ipakita niya yung isang passport kasi siya po ay nag-renew makakabayan. O diba? Palusot na naman itong si Roque. Kasi siya po ay nagpanik makakabayan. So kanina lang, before nag-vlog si Sir Ivan, meron na pong siyang isang vlog na kinukutsa na naman niya yung presidente natin, tinitira na naman niya, pati yung sa Timor-Leste issue tungkol ito kay Arnie Tevez makakabayan. O diba?
Paano? Ako sa'yo, Rocky, no? Kung hindi ka guilty, umuwi ka na lang ng Pilipinas. Harapin mo yung kaso mo, o di ba? So anyways, before na mag-jump po sa ating next topic, isa naman natin yung mga comment doon sa ating last vlog, mga kabayan. Nandyan si Saan Kapunta to the Moon, Nelda Arcillo, Elsie Adaman, Celine, nandyan rin po si Jessie Kim, Jen Mirafuentes, Martina Cabello, hi to Teresa Reyes, Lucella Pena, nandyan rin po si May Dunes, Marlene Kuzuka, hi to Joanna Navalta, Terby, nandyan rin po si Christina Buenafe, hi to Amen Delphin. Nandiyan rin po si Marilyn Digma, Aspernito, Lydia Gibi from Nueva Vizcaya. Kasama rin po natin si Sir Jaime Garcia. Hi to Direk Erwina Argelies at Direk William Mayo. Okay. So makahabaan ko, ipapakita ko sa inyo yung interview kay PBBM ng mga mainstream media. Nandun pa siya sa Malaysia, makabayan. For more details, let's watch this. Good evening, sir. Last Friday, Executive Secretary Bersamin announced that he did not accept his resignation and that the economic managers were retained, and there were other movements that were announced. The Executive Secretary also said that there would be new announcements on movements by tomorrow. Would you like to share with us? Nope, not yet. Not yet. I'll share with you one thing. That as we were doing the performance review, and when we see shortfalls in performance, I don't leave it at that. I look and ask, why is that the case? And that is why we asked all the heads of agencies to also submit their courtesy resignations. Because we have to look at deeper, not just look at the secretary. The secretaries, I think, all of them. Some have to be moved around. Some have chosen to leave or no longer think they can contribute. But in any case, we are looking at the problem deeply. Siguro by now, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So that's what we are doing. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. Related lang po dun sa sagot ni sir, kung pwede lang po. Okay, sige. Apo. Sir, you already mentioned that you don't do things for optics. That was the criticism of some of your detractors who are allied with the former President Duterte. And they also said that the courtesy resignations are not necessary and that they want you instead to resign. How do you want to respond to that? Or if you I will resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Magandang gabi po, Mr. President. Sir, you mentioned during your podcast na sawa na yung mga tao sa politika, and yet next week magsisimula na po yung impeachment trial against Vice President Sara Duterte. I'm How could- sure I see the train of thought there. Sawa ang tao ng politika pero may impeachment. Yes, sir, because it's a political proceeding. So do you see this as a start of another political chaos? The legislators, the senators, and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's let it's in there. It's there. Nasa kanila yan eh. Mostly sa Senado, pero siyempre nandyan pa rin ang House dahil sila mag-prosecute. So they will have to decide between the two houses how they were going to conduct this. You remind, I was part of the Corona impeachment. We were making rules as we went along, and I think that's what will happen here too. So we'll see what happens. Sir, I understand malinaw naman po yung pahayag nyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish na sana hindi na lang ito mangyari so as hindi na lang How many times we have to say that? I didn't want impeachment.
Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Mr. President, Hi. again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Bongo said, No. That's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. and that condition, Tapos na. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo. Sasagutin mo, hindi. Gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. so how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way. I don't know what will come up. What's needed? Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge at the I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, edi isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Good evening po, Mr. President. Any update po doon sa effort ho ng pamahalaan na may abot ho sa lahat ng mga Pilipino yung 20 pesos kada kilong bigas, at kamusta ho yung pagtanggap dito ng mga Pilipino, ng mga mamamayan po? Well, so hindi naman nakakagulat na siyempre tuwan-tuwa yung mga qualified na tumanggap, kaya tinutuloy natin yan. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan, medyo, ano lang yan, pampapogi lang yan, pang cosmetic lang yan. Well, they're fair to have that opinion, but kung it's unsustainable. It's really the what people are saying. Watch me sustain it, and then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way to do it. We could not do it before. Hindi kaya kasi hindi pa kaya ng sistema. Iba pa yung presyo ng bigas noon. Hindi pa tayo kaya yung mga bilateral na ginagawa namin, we're making deals with different countries para yung presyo mapako na hindi pa bago-bago. Kahit anong mangyari down the road, nagawa na ngayon natin. Wala tayong ganun noon eh. Ngayon meron na. Kaya't kaya na natin gawin yung 20 pesos. And other things that DA is able to sell rice, the prices come down. But at the same time, on the other side, tinitiyak natin na ang pagbili, ang presyo na pagbili sa farmers, magandang presyo naman para naman yung farmers natin, magandang kanilang hanap buhay. And the difference there, that's what the government is paying for. Sir, according to the latest Pulse Asia survey, your trust rating is significantly lower than that of Vice President Sara Duterte and former President Duterte. And the previous surveys also showed a pattern of decline in your ratings. Can we get a What survey? Pulse Asia, sir. Pulse? Yes. Can we get your comment on that? Madami pang survey, just not base it on one. Sir, follow-up lot. How do you plan to arrest yung decline in your surveys?
Well, again, let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Totoo yun. Kasi talagang walang kwenta yung inilabas na survey ng Pulse Asia Makabayan. Isipin nyo lang po, 1,200 lang yung respondents, tas hindi pa natin alam kung saan sila nagtanong Makabayan. But according po dun sa data ng Pulse Asia, mas marami silang tinanong doon sa may Davao or sa may Mindanao area Makabayan. O di ba? Nandun yung bias. Klarong-klaro. Kaya hindi po talaga mapagkakatiwalaan yung nilabas na survey ng Pulse Asia. O di ba? So anyways Makabayan ko, kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs Makabayan para malaman po ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed at saka binulag sila ng mga DDS fake news peddlers. So please like and share. Okay? So anyways, i-shoutout natin ating mga viewer nandun po sa Facebook Makabayan. Nandyan sila si Jess Tubtob from Calaba, Laguna, Felicitas Torres, Angelita Hoyle Sanger, Luisito Niedo. Nandyan rin po si Shirley Risman. I-shoutout natin si Simply Tokis Vlog. Nandyan rin po si Tony De Los Reyes, Sport Shinobi from South Korea, Kelly Capuno from Tagaytay City, Cavite, Haitsu Martel T, Evelyn Garcia, Ashen, Phil Macabato, Testa Maliwan, Lab Doroni, Haitsu Carmen Robertson. Nandiyan rin po si Apple Nash, Oria Pacardo, Agida Kunanan, and Haitsu Jeko Jerry Cabreros. Okay, so Makabayan ko, yan ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayan mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Idadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, panggulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa.
mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong